5 taon na ang nakalipas mula nang magdamag si Clara na nakipag one night stand sa isang estranghero at nabuntis. Inaasahan niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak sa kanyang paglayo. Hindi niya alam na ang estranghero mula sa gabing yun ay si Mr. Calvento, ang CEO ng Calvento Group na naghahanap sa kanya mula nang siya ay tumakas. Sa pagkikita kaya nila'y maayos nila ang sitwasyong sila din ang nagdulot sa isa't isa o maging sarado ang isip ni Mr. Calvento dahil sa galit nung itakas nito ang anak nila. May pag-asa kayang makabuo sila ng pag-ibig kahit isang gabi lang naman ang pinagsaluhan nilang init. Mama! Mama, nandito na po ako! Nawala ang pagod ni Clara nang marinig ang boses ng anak niyang si Sean. Galing ito sa lolo't lola nito. Sinundo kanina dahil miss na daw at ilang araw na daw kasi silang walang dalaw. Dahilan para sila na ang sumunod sa kanyang anak upang ito ay ipasyal. Siya naman ay naiwan sa bahay dahil marami siyang kailangang ayusin. Hinanap niya ang mga importanteng papeles niya upang magamit sa pag-a-apply niya sa kumpanya na ilang taon niya nang hinihintay na mag-open para sa paghahanap ng assistant. Mabilis nga siyang nagpasa ng resignation letter sa pinapasukan niyang mall bilang sales lady nang mabalitaan niyang hiring na daw ang malaking kumpanya para sa assistant. Mabilis nga siyang nagpasa ng resignation letter sa pinapasukan niyang mall bilang sales lady nang mabalitaan niyang hiring na daw ang malaking kumpanya para sa assistant. Malaki ang sahod kaya talagang tinagaan niyang hintayin. Clara, kanina ka pa ba dyan? Ano bang hinahanap mo ha? Tanong ng kanyang ina. May inilapag ito sa lamesa, mga gulay yata at prutas na pinamili nito. Marami akong binili para sa inyong mag-ina. Sabi ng papa mo, bakit daw hindi na kayo madalas dumalaw nitong nakaraan? May problema daw ba? Napabuntong hininga muna siya bago sumagot. Wala naman mama, may hinahanap lang ako para sa ipapasa kong requirements sa kumpanya na sinasabi ko sa'yo. Sabi nila kasi malaki at maganda daw ang pasahod. Baka lang naman pumasa ko ma. Sigurado ka, wala kang plan B, sumugal ka na agad sa kumpanya na yon. Hindi ba't mahirap makapasok doon? Matindi sila sumala sa magiging tauhan, lalo't assistant ni Mr. Calvento ang hinahanap. Sa edad mo'y pasado ka pa kaya? 27 ka na, baka bata ang nais nun. Balita ako'y babaero daw. Napakunot ang noo ni Clara. Chismosa ka talaga ma, hindi lahat ng nababasa mo sa internet ay totoo. Hindi ba't mayamang angkan sila? For sure, hindi yun gagawa ng bagay na ikakasira nila. Sa tingin ko matatanggap ako, malakas ang radar ko. Kailangan ko makaipon para sa pag-aaral ni Sean. Sus, kung sana hindi mo tinakasan ng ama niya, may katuwang ka sa anak mo. Ito'y haka-haka ko lang naman. Hindi mo man lang inalam background o kung kaya'y kahit sa sustento na lang, di ba? Eto na naman ang kanyang ina. Mama, matagal na yun. 5 taon na nga ho ang lumipas. At sa tingin ko maayos naman po kaming mag-ina. Estranghero ang lalaking yun. For sure, tambay lang at panay inom yun. Napasulyap siya sa kanyang anak na nilalaro ng kanyang ama. Malaki na si Sean. Sa tingin ko, hindi niya na kailangan ng ama. Ito ang landas na pinili ko at hindi ko na pangangalawahan pa ang pagkakamaling nagawa ko. Paliwanag niya bago ngumiti. Mama, wag na nating balikan yun. Ihihingi ko na nga ho iyon ng tawad at kinalimutan na. Alam kong mali ako. Dinamay ko pa yung anak ko sa katangahan ko. Pero bumabawi naman ako Ginagawa ko lahat para maging mabuting ina at para mapabuti siya. Wala naman akong sinasabing masama kang ina. Sabi ko lang na baka lang, di ba? Pero hayaan mo't nandito ka na Proud pa rin kami sa'yo ng ama mo. Salamat mama. Pinagpatuloy ni Clara ang paghahanap at bukas na bukas mag-a-apply na siya dahil baka maunahan siya. Mr. Calvento, 1,000 po agad ang applicants. Inasahan ko na. 20 lang tanggapin ninyo tapos ako na mag-i-interview. Alam na ninyo ang requirements ko. Honorable lang ang tatanggapin dahil hindi joke ang trabaho sa kumpanyang to. Tumango si Jairus. Matapos lang magbili sa pansamantalang assistant, umalis na siya upang puntahan ang ina niyang kanina pa tumatawag dahil may bisita daw sila. May son! Tuwang-tuwa ang ina niya nang salubungin siya nito. Mom, bakit na naman ba pati ako kasama? Bisita mo naman. Mahalaga ito kasi may ipapakilala ko sa iyo. Hinila siya ng kanyang ina patungo sa dining area. Hi,
kamusta ka? Si Colleen lang pala. Si Colleen ay modelo at matagal niya na itong kilala. Matagal na rin itong inirereto ng ama't ina niya. Lalo na ang ina niyang gustong-gusto na siyang mag-asawa. Ngunit wala ito sa kanyang isip. Hinahanap pa niyang babaeng naka one night stand niya 5 years ago na ang nakalipas. Alam niyang nabuntis niya ito. Malakas ang pakiramdam niya dahil nung gabing yun, ibinigay niya lahat ng buong lakas niya at hindi talaga siya gumamit ng proteksyon para lang makabuntis ng pinili niyang babae na magbibigay sa kanya ng anak. Biglaan lang ang desisyon niyang iyon, ngunit sigurado siya. Nagising siyang wala na ito sa tabi niya. Ipinahanap rin agad niya ito, ngunit magaling itong magtago. Until now, umaasa siya na makikita niya ito upang malaman ang katotohanan kung may naging bunga ba ang mainit na pinagsaluhan nila ng magdamag. Ma'am, alam mo namang hindi siya pinatapos ng kanyang ina. Please anak, please kahit ngayon lang, be nice to her. Pansinin mo naman si Colleen. Pakiusap pa nito. Fine, but after this, pakiusap din na wag na sana ninyong panghihimasukan ng desisyon ko pagdating sa love life. Ngumiti ang kanyang ina. Hinarap niya si Colleen at binati pabalik. Nice to meet you again, Colleen. Kamusta? Napangiti ang dalaga. Masaya ang ekspresyon nito. Hindi tulad ng huling pag-uusap nila na halos hindi maipinta ang mukha nito dahil sa pagdederetsa niya dito na wala pa siyang balak pumasok sa pakikipagrelasyon. Maayos naman, buti naman nakarating ka. Balita ko, abala ka masyado sa kumpanya. Wala ka pa rin talagang time sa pakikipag-date, no? Tanong pa nito bago natawa ng bahagya. Iya, tipid niyang sagot. Nag-usap muna sila habang hinahanda ang pagkain. After dinner ay umuwi na rin siya dahil bukas ay maaga pa siya. Dahil may meeting siya with Mr. Murada. Hindi siya maaaring mahuli. Maagang umalis si Clara. Alas 7 pa lang, nasa kumpanya na siya upang ipasa ang mga requirements na kailangan. Alas 4 siya nagising. Habang si Sean, mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang iwan. Napabuntong hininga si Clara habang hinihintay na matawag ang kanyang pangalan. Clara Buenaventura. Lumapit sa kanyang isang babaeng empleyado sa kumpanya. Bukas ang interview. Pakiagahan dahil mismong CEO nitong kumpanya ang mag-i-interview sa inyong mga napili. Libo-libo ang aplikante. Isa ka sa maswerte kaya sana wag mong palampasin ang chance na ibinigay sa'yo. See you tomorrow, Miss Buenaventura. Halos mapalundag siya sa tuwa sa sinabi nito. Agad siyang nagpasalamat bago lumabas na. Dumiretso siya sa store upang bilhan si Sean ng makakain bago siya dumiretso sa bahay. Pasok na siya. Bukas na bukas ay kailangan niyang ibigay ang best niya upang mapili siya sa trabaho niyang nais pasukan. Good luck, Mama! Kumaway pa si Sean sa kanya habang palayo siya sa bahay. Alam nito na ngayon ang interview niya dahil ipinaliwanag niya dito kagabi na mahalagang matanggap siya sa trabaho. Bukod kasi sa kailangan niyang matanggap dahil wala na siyang trabaho, ay sayang ang salary na maaari niyang kitain doon kumpara sa iba. Mas malaki ang pasahod sa kumpanya na yun, kaya talagang porsigido siya. Iniisip nga niya kung sino sa dalawang magkapatid ang magiging amo niya. Paniguradong ang bunso dahil hindi naman kasi mahilig sa spotlight ang panganay sa magkapatid na Calvento. Hindi nga rin niya kilala ang panganay dahil hindi naman ito lumalabas sa kahit anong magazines o balita. Maingay ang pangalan ng nakababatang kapatid habang ang ama ng mga ito may edad na kaya't ipinasa na ang pamamahala sa kumpanya. Formal attire ang suot ni Clara. Dumiretso siya sa floor kung saan ang interviewhan. Pinaupo na muna siya, tatawagin na lang daw. 1 oras din bago tinawag ang kanyang pangalan. The moment na pumasok siya at masulyapan ng familiar na mukha ng isang lalaki, bigla na lamang gumapang ang takot at kaba sa buong katawan niya. Maging ito ay natigilan sa pakikipag-usap sa katabi nito at napako ang tingin sa kanya. Hindi siya maaring magkamali dahil kilalang kilala niya ang lalaking ito. Ito lang naman ang ama ng anak niya at ito rin ang lalaki na ka-one night stand niya ng magdamag. Ang lalaking tinakasan niya at nakabuntis sa kanya. Akalain ba niyang dito pa sila magtatagpo? Ngunit naging professional siya at hindi nag-mention sa bagay na namagitan sa kanilang dalawa. Inayos niya ang sarili at maayos na humarap sa mga ito. Magandang araw po sa lahat. Bati niya.
Iniisip niyang empleyado ito sa kumpanya at wala siyang balak na sirain ang imahe nito. Ngunit tumayo ito. Usap tayo. Hinawakan nito ang kamay niya. Sumunod ka. Utos pa nito. Ngunit napakunot ang noo niya bago inalis ang kamay nito. Nandito po ako para sa trabaho at hindi para sa anong bagay, sir. Nandito po ako para sa interview ko sa CEO ng kumpanya. Pasensya na po pero wala po akong oras. Dito na lang ako maghihintay. I am the owner of this company. Nasa harapan mo ng sinasabi mong CEO. Nanlaki ang mata ni Clara. Ikaw? Matagal na kitang pinapahanap. Dito lang pala kita mahahanap. Sambit pa nito. Sumenyas ito sa trabahador nitong nagpasok sa kanya kanina. Pinalabas na nito ang mga kasama nila sa loob bago silang dalawa na lang ang naiwan. Bakit mo ba ako pinapahanap? Tahimik na ang buhay ko. Pwede ba wag mo na akong guluhin? Sana lang hindi makaapekto sa trabaho ang… Pinutol siya nito. May naging anak ba tayo? Gusto kong marinig mula sa'yo. Gusto kong malaman ang totoo. Dahil sure ako na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan natin. Pagak na natawa si Clara. Sure na sure ka kaya mo ko pinahanap? Masama akong magalit. Masama akong kaaway. Umamin ka na at ipakilala sa akin ang anak ko. Dahil hanggat maaari, gusto kong sa maayos na paraan natin ito pag-usapan. Tila ba nagbabanta ito? Napaawang ang labi ni Clara. Sasabihin ba niya? Nagdadalawang isip siya. Inilayo kasi niya si Sean sa pag-aakalang hindi ito mabibigyan ng magandang buhay ng ama nito at itatakwil lamang sila nito dahil isang gabi lang naman yun. Ngunit handa pala itong panagutan si Sean. Oo, tama ka. Nagbunga nga ang gabing pinagsaluhan natin. Ngunit masaya na kami. Hindi ka na namin kailangan. Inilayo ko siya dahil kamalian ko yun. Hinayaan kong lamunin ako ng sensasyon at nakagawa ng malaking katangahan. Sinadya kong buntisin ka. Ikaw ang napili kong magdadala ng anak ko. Pero umalis ka at hindi na nagpakita. Ilang taon kitang pinapahanap. Sinong mag-aakala na ako pa din palang makakahanap sa'yo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Please, manatili ka na lang na malayo sa amin. No, sapat na ang ilang taon na pagtatago mo. I want my child. Kapag kinalaban mo ko, pasensyahan tayo. Pero mawawala lahat sa'yo. Wala akong ititira sa'yo. Ngayon, kung magiging mabait ka at susundin ang nais ko na dahan-dahang ipakilala sa anak ko, magiging madali lang para sa'yo ang lahat. Bakit? Kukuhanin mo ba siya? Nanginginig na ang boses ni Clara. Isang kamalian ang pumasok sa kumpanyang to. Ito pa ang naging dahilan kung bakit mawawala sa kanya si Sean. Hindi ko siya aalisan ng ina. Hindi ko yun gagawin sa anak ko. Alam kong malulungkot siya. Habang kinikilala niya ako at pinaglalapit mo kami, mananatili ka sa tabi niya. Handa ka maging assistant. Magiging tulay ka sa aming dalawa. Kailangan niya akong tanggapin bilang ama niya. Siya ang magmamana sa lahat ng ari-arian ko. Bukas na bukas, lilipat na kayo. Ibig sabihin, kukunin nga niya si Sean. Sa mabagal na paraan nga lang. Napabuntong hininga si Clara. Sige, pero sana huwag mo siyang pilitin. Hayaan mo't ipapaliwanag ko ang lahat sa kanya sa paraang maiintindihan niya. Good. Dapat lang din naman dahil sa ginawa mo, inilayo mo siya sa akin. Hindi ko alam ang plano mo, kaya inisip kong baka itakwil mo lang kami at baka kapos lang din ang pamumuhay mo. Don't worry, naitaguyod ko si Sean. Ginawa ko lahat para sa kanya kasi ayoko maranasan niya ang hirap. Sean pala ang pangalan niya. Sabi na nga ba't nabuntis kita? Napakalakas ng kutob ko. Hindi ako nagkamali sa pinangahawakan ko. Pigil ang luha ni Clara at ang panlulumo. Umuwi siyang hindi nagpahalata sa kanyang anak. Sinalubong siya nito na may tuwa at galak. Umaasa rin ang ama't ina niya na tagumpay ang kanyang nais. Ma, ibigay mo muna si Sean kay Papa. Mag-uusap tayo. Sumunod naman ito sa kanyang sinabi. Bakit ba? Bakit ba ganyan ang itsura mo? Dito na napaluha si Clara. Ma, ang ama ni Sean ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinapasukan ko. Siya ang panganay na anak ng mag-asawang Calvento. Gusto niyang makuha si Sean. Mama, anong gagawin ko? Dahan-dahan man ang nais niya. Ngunit hindi magbabago ang gusto niya na makuha si Sean.
at mawalay sa akin. Napayakap sa kanyang ina at pinatahan siya nito dahil baka marinig pa siya ng anak niyang si Sean. Masayang ibinalita ni Jairus na nagtagpo na sila ng babaeng nakasiping niya. At tama nga ang hinala niyang nabuntis niya ito. Nagulat ang kanyang ina. Ngunit masaya din ito na malamang may apo na pala ito sa kanya. So what's your plan, anak? Maaari na ba naming mamit ng dad mo ang apo namin? How about her, mom? Anak, hindi mo naman siya maaaring ilayo sa ina niya. May pag-aalalang wika ng kanyang ina. Bilang isang magulang, ramdam ko iyon, Jairus. Dagdag pa nito. I know, napalaki niyang maayos ang bata without me, mom. Bagay na kinagagalit ko. Bakit ba kasi lumayo pa siya? Bakit nagdesisyon nang hindi man lang ako kinakausap? Mami, mas kaya kong bigyan ng magandang buhay ang anak namin. That's why unti-unti kong kukunin ang loob ni Sean. Pagkatapos, babayaran ko siya para magsimulang muli. Mahalaga sa akin ang anak ko. Siya ang dahilan kung bakit ko sila pinapahanap kahit gaano pa katagal. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Bahala ka sa desisyon mo, pero bilang ina mo, masasabi kong mali ang paghiwalayin silang mag-ina. Kahit pa nakuha mo na ang loob ng anak mo. Hindi na siya nakapagsalita pa. Umalis na siya dahil ngayong araw niya balak puntahan ang mag-ina upang sunduin. Naibigay naman na kasi ni Clara ang address sa kanya. Sa isang maliit na bahay siya bumaba. Hindi niya akalain na makakayanan ng anak niya ang tumira sa napakaliit na bahay. Dumiretso siya sa bakuran at kumatok pagtapat sa pinto. May edad na babae ang nagbukas para sa kanya. Nasa silid sila, nag-iimpake na. Ngunit maaari ba kitang makausap saglit? Pakiusap nito na tinanguan niya. Ako na, Imelda, ang kakausap. Sabat naman ng asawa nito na mukhang galit sa kanya. Dapat ay lalaki sa lalaki. Dagdag pa nito. Hindi na, ako na lamang. Walang magagawa ang galit mo. Saway nito bago siya binalingan. Sumunod ka. Utos pa nito bago nauna sa kanya. Hindi ko naman sila sasaktan. Kung yun ho yung kinatatakot yung mag-asawa. Siya na ang naunang magsalita. Hindi naman yun ang iniisip namin, iho. Ang kinatatakot namin ng ama niya ay ang mawalay sila sa isa't isa. Natitiyak kong mawawala sa sarili si Clara pag nangyari yun. Sana lang, wag mong ihiwalay ang bata sa ina niya. Alam namin na mas mabibigyan mo siya ng magandang buhay. Pero paano naman ang anak ko, di ba? Hindi niya pagkakait ang bata sa'yo. Binilin ko na sa kanya na may karapatan ka sa bata. Pero wag mo sanang abusuhin. Pag-iisipan ko ho ng mabuti ang dapat na gawin. Sa ngayon sa akin na muna ang mag-ina upang maibigay ko ang kailangan nila. Maaari kayong dumalaw anumang oras. Makakaasa kayo na walang masamang mangyayari sa kanilang dalawa hanggat nasa poder ko sila. Pangako ni Jairus. Mama, saan po tayo pupunta? Masyadong madami ang nilalagay niya sa maleta kaya nagtaka siguro ito. Nak, hindi ko pa nasabi sa'yo na dumating na ang papa mo. Gusto kanya makasama at makita, kaya doon na muna tayo. Ibinaba nito ang laruan na kanina pa nito hawak. Ma, ayaw ko pong umalis. May iwan po si lolo't lola dito. Malulungkot po sila. Nadudurog ang puso ni Clara, ngunit wala na siyang magagawa pa. Anak, bibisita sila sa atin pangako. Sa ngayon, kailangan mo munang kilalanin ang papa mo. Mabait siya, anak. Basta mama, kasama kita palagi. Tumango siya bilang pangako sa anak niya na hindi sila maghihiwalay. Lumabas na sila ni Sean. Nadatnan nila si Jairus na nasa labas na. Napabuntong hininga siya bago nagpaalam sa kanyang magulang. Sumakay na sila't habang palayo, tumulo na ang kanyang luha. Napayuko siya upang itago ang kanyang mga luha. Pagdating nila sa napakalaking bahay ay kinausap na sila ni Jairus. Nasabi mo na ba sa kanya? Sa ekspresyon nito, nagpipigil ito ng emosyon. Oo, sinabi kong ikaw ang papa niya. Sagot niya bago tinawag si Sean. Nak, halika na muna dito. Lumapit naman ito. Si Jairus ay napaluhod upang pantayan ng anak niya. Napakalaki mo na, anak ko. Pasensya na, ngayon lang si papa. Sorry anak, babawi ako sa'yo. Lahat ng gusto mo sabihin mo lang. Niyakap ito ni Jairus. Nagtutubig ang mata ni Clara sa sitwasyon ng mag-ama. May saya sa puso niya na sa wakas, buo na si Sean. Kilala na nito ang ama nito.
Ngunit mas lamang ang sakit at pagkadurog ng puso niya sa pag-aalalang iiwan niya ito. Isa lang po ang hiling ko, Papa. Sana po hindi mo po paalisin si Mama. Dapat buo na lang tayo. Yun ang gusto ko kung talagang gusto mong bumawi. Sean, saway niya sa anak. Oo naman anak, lahat gagawin ni Papa para sa kasiyahan mo. Nandiyan naman ang mama mo. Hindi ko naman siya pinaalis, di ba? Sana lang magtiwala ka kay Papa anak. Pakiusap ni Jairus. Lahat ng hindi ko naibigay sa iyo ngayon, ipaparanas ko anak ko. Bukas na bukas, papasyal tayo sa kahit saang lugar mo gustuhin. Pero hindi naman po yun ang gusto ko. Sapat na sa akin na makitang masaya ang mama ko. Hindi ko po kailangan ng kahit na anong marangyang bagay. Gusto ko lang din pong itanong kung bakit po umalis ka. Napatingin si Jairus sa kanya. Anak, si Papa kasi may naging trabaho siya eh. Hindi ko nasabi sa'yo dahil masyado ka pang bata. Hindi naman kasi niya siniraan sa anak niya si Jairus. Nahirapan po kasi talaga si Mama para lang suportahan ako. Nakakatampo lang po na wala kayo sa tabi niya. Minamaliit po kami't kinukutya. Naluha na si Sean. Sobrang durog na durog si Clara. Maging siya'y napaiyak na. Sean, tahan na. Pinunasan niya ang luha nito. Hindi makatingin sa kanya si Jairus. Hindi po ako galit. Nagtatampo po ako na nasa trabaho ka lang pala pero hindi mo man lang kami madalaw. Babawi ako. Pangako yan anak. Tumayo na si Jairus bago bumulong sa kanya. Proud ako na napalaki mo siya ng maayos, Clara. Wika nito bago siya nilagpasan. Simula nang lumipat sila sa mansyon ni Jairus, nanibago talaga silang mag-ina. Sa ngayon nag-a-adjust pa rin sila ngunit maayos na rin naman ang pakiramdam nila at panatag na magiging maganda ang buhay nila sa piling ng ama ni Sean. Nakaharap na ni Clara ang magulang ni Jairus at mabait ang mga ito. Ibinili pa nga siya ng kung ano-anong bagay na ayaw sana niyang tanggapin, ngunit ipinipilit ito ng matanda. Inihanda ko na ang baon mo. Natigilan si Clara sa malalim na pag-iisip nang makita niya si Jairus na paalis na. Baon for what? Napaawang ang kanyang labi. Akala ko kasi nagbabaon ka para sa tanghalian. Naisip ko lang na kahit sana paano sa pag-prepare ko para sa baon mo, makatulong ako. Para naman may ambag ako sa pagtira ko dito. Kanyang paliwanag. Hindi ito kumibo. Nakatingin lang ito sa kinuha niyang paper bag. Maaari ko naman na ipakain na lang sa anak mo kung hindi ka pala nagbabaon. Pasensya na. Napakamot pa siya sa batok. Salamat dito. Wika nito nang kuhanin sa kanya. Kapag may problema, tawagan mo lang ako. Bilin pa nito bago lumabas na. Hinatid naman niya ito ng tingin. Si Sean ay abala sa panonood nito. Nililibang nito ang sarili sa panonood ng paborito nitong cartoons. Habang ang ama't ina niya binabalak na dumalaw mamaya dahil miss na daw ng mga ito ang apo nila. Sean, breakfast na. Aya niya sa anak. Bakit umalis si Papa? Bakit hindi po natin siya kasabay na mag-umagahan, Mama? Nak, busy kasi ang Papa mo sa trabaho kaya maaga siyang umalis. Hayaan mo't sasabihin ko sa kanya na minsan sumabay ng umagahan sa atin. Hindi na lang po, sa tingin ko wala po siyang balak. Napabuntong hininga si Clara. Sabik ang anak niya sa ama. Hindi man ito sabihin, nararamdaman niya iyon. Pasensya ka na anak, hayaan mo't babawi ang Papa mo. Sa ngayon, nabala pa siya eh. Pilit niyang ipinapaintindi rito. Nandyan ka naman Mama, sapat ka na po sa akin. Salamat anak, pero kailangan mo pa rin ng Papa mo. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon anak. Ayokong malungkot ka po Mama. Napakabait talaga ng anak ko. Sana huwag kang magalit kay Mama. Kasi naglihim ako tungkol sa Papa mo. Anak, bumabawi naman siya eh. Sinabi ko naman sa'yo na may kasalanan si Mama, di ba? Hindi dapat si Papa mo ang sisihin mo kung bakit wala siya sa tabi natin all those years, nak. Mama, ano man ang rason, ikaw pa rin ang mama ko. Mahal kita, mahal na mahal kita, Mama. Niyakap siya nito. 5 taon pa lang ang anak niya, ngunit nakakaintindi na ito. Swerte niya na may anak siyang maalalahanin. Balita ko, nakita mo ng anak mo. Naupo ang nakababata niyang kapatid habang nakangisi. Dinalaw mo ba ako para makichismis ka sa buhay ko? Rafael, kung wala kang magawa sa buhay mo, wag mo akong guluhin. Inirapan niya ang kapatid.
Grabe ka naman sa akin. Siyempre, gusto ko makilala ang pamangkin ko, no? For sure, gwapo siya like me. Mom told me na lalaki ang naging anak mo sa babaeng sinipingan mo. Masaya ako para sa'yo. Dinaldal na naman pala ng kanyang mami. So, anong plano mo sa mama ng anak mo? Hindi mo ba siya ibabahay at magiging buong pamilya kayo? So, when is the wedding? Nasa bahay ko na siya kasama ng anak ko malamang. Hindi naman pwedeng mawala ng ina si Sean. Malulungkot siya. Hindi ko makukuha ang loob ng anak ko. Sa ngayon, nag-iingat ako sa mga desisyong gagawin ko dahil baka magalit ang anak ko. Si Clara, she's fine. Alam niya na may karapatan ako sa anak namin. At alam niyang kasalanan niya kung bakit nawalay si Sean sa akin. Eh, paano nga? So kapag maayos ng relasyon ninyo ng anak mo, itatapon mo na ang ina niya? That's not fair. Bakit hindi mo ba type? Pwede naman na akin na lang. Natatawa pa nitong sabi. Don't you dare, Rafael. Banta niya habang matalim ang titig dito. Inirerespeto ko siya dahil ina siya ng anak ko. Kaya irespeto mo rin siya. Oo naman, sorry na. Si Utol naman masyadong seryoso sa buhay. I'm just kidding, bro. Piliin mo ang binibiro mo. Natatawang umalis si Rafael. Sinabi nitong isang araw, susulpot na lamang ito sa bahay niya at ipapakilala ang sarili sa anak nito. Napabuntong hininga si Jairus. Sumagi sa isip niya si Clara. Ano nga bang magiging relasyon nila ngayong nasa iisang bubong na sila nakatira? Ngunit sa totoo lang, nung masilayan niya ito, bumalik lahat sa isipan niya ang gabing pinagsaluhan nila ng magdamag. Ang bawat haplos niya at ang bawat paghalik niya dito, lahat sariwa pa rin sa kanyang isipan. Walang nakakaalam. Ngunit si Clara lamang ang nakapagbigay ng kakaibang init na iyon na gusto ulit niyang maramdaman. Ayaw lang niyang magmukhang manyak sa paningin nito, kaya't pigil na pigil siya sa pagnanasang muling nabuhay. Iwinaksi na ni Jairus sa isipan niya si Clara. Itinuloy niya ang trabaho hanggang sa magtanghalian. Sir, ikukuha po ba kita ng... Natigilan ang assistant niyang si Monay nang makita siya nitong kumakain. Si Monay ay isa rin sa mga empleyado niya na ginawa na niyang assistant dahil hindi niya na pinatuloy ang paghahanap ng bago. Naputol na ito simula nang makita niya si Clara. Tinanggap naman ni Monay ang alok niya at ngayon permanente na itong kanyang assistant. Sir, kumakain ka na pala? Sa buong taon na nagtrabaho ako dito sa inyong kumpanya, sir, ngayon lang kita nakitang nagbaon. Magtanghalian ka na, Monay. Sagot na lang niya. Sir, galing ba yan dun sa babaeng bigla mo nalang hinila nung interview dapat na mga nag-a-apply as your assistant? Tanong pa nito. Oo, sa kanya nga. Siya ang ina ng anak ko. May problema ba doon? Sir, wala naman. Para lang kasing may kakaiba sa'yo. Hindi ko sinasabing in love ka, sir. Napairap na lang siya at hindi na ito pinansin. Maagang umuwi si Jairus. Nakapagluto naman na siya ng dinner, kaya't hindi na siya nag-alala kung nais man itong kumain agad. Sean, nandyan na ang papa mo. Bulong niya sa anak bago pa man makapasok si Jairus. Hindi ka man lang bababati? Tanong niya pa. Tumayo si Sean at sinalubong ang ama. Matamlay pa nga ito dahil talaga yatang malaki ang tampo sa ama dahil sa hindi nito pagsabay sa umagahan kanina. Kamusta ang araw niyo? Tanong pa nito bago napabaling sa kanya. Ayos lang naman, Jairus. Si Sean maghapong naglaro. Gusto niyang makausap si Jairus upang ipaalam ang saloobin ng anak nito. Ngunit pagod pa ito. Siguro'y mamaya niya na lamang ito kakausapin. Tumango ito sa kanya bago nagpaalam na magbibihis lang muna. Ma, gwapo si Papa, no? Nagulat naman siya sa biglang tanong ng anak niya. Ha? Oo naman. Lumikot pa ang mata niya. Gusto ko ligawan ka ni Papa at ikaw lang po ang babaeng magiging asawa niya, Mama. Kasi gusto ko po na buo yung pamilya natin. Napabuntong hininga si Clara dahil malabong mangyari ang gusto ng anak niya. Hindi rin naman niya gustong mabuhay sa kasinungalingan ng anak niya kaya't sasabihin niya ang totoo. Nak, sa tagal naming hindi nagsama ni Papa mo, may mga bagay na hindi naman namin pwedeng ipilit. Lalo na 'di ba kung hindi naman masaya sa bagay na yun. Bahala na anak ang tadhana kung ano bang buhay ang ilalaan sa atin. Basta ikaw at ako, hindi maghihiwalay. Huwag ka sana magalit sa papa mo kung sakaling may iba siyang magustuhan. Pwede ba?
Kasi naman karapatan ng papa mo na maging masaya. Malulungkot po ako kapag hindi ikaw yun. Hindi naman talaga siya. Malabong maging siya dahil one night stand lang ang nangyari sa kanila ni Jairus. Walang dahilan para mag-stay sila as couple. Init lang ang naramdaman nila. Hindi aksidente ang mabuo si Sean dahil plano ito ni Jairus. Ngunit para kay Clara, hanggang doon lamang sila. Si Sean lang ang dahilan kung bakit nasa iisang bubong sila ngayon ng lalaki na sukuan niya ng kanyang sarili. Pempem lang naman ang isinuko niya at hindi ang kanyang puso. Bumaba na si Jairus. Nakipaglaro ito sa anak niya habang siya ay agad na naghain para sa dinner. Tinawag niya ang mag-ama matapos maghain. Tahimik lang siya habang si Jairus kinakausap ang anak. Si Sean naman, tipid ang mga sagot. Patunay na malaki ang tampo nito sa ama. Matapos lang kumain, nagpaalam na si Sean na sa silid niya na magpapatunaw ng kinain. Habang siya, nasa kusina, hinuhugasan pa ang mga nagamit na kasangkapan. Si Jairus naman, bigla na lamang sumulpot sa likod niya. May problema ba si Sean? Bigla nitong tanong. Saktong naitanong nito, balak na talaga niyang sabihin. Malaki ang tampo ng anak mo dahil hindi niya maranasan na makakasabay ka kahit sa simpleng bagay lang. Sa almusal man lang daw at magbanding man lang daw bilang bumabawi ka sa kanya. Gustong maranasan ng anak mo ang mga bagay na hindi niya naranasan noon nung wala pa siyang amang nasa tabi niya. Balak na din kitang kausapin, ngunit nagdadalawang isip ako dahil pagod ka. Hindi ko alam kung paano magsisimula. But since nasabi mo na, ngayon may ideya na ako. Tsaka, natigilan ito kaya't napaharap siya. Pwede bang turuan mo ko kung paanong maging ama sa kanya? Kasi ikaw, kabisado mo na si Sean. Ako nangangapa pa ako. Gusto kong alalayan mo ko, Clara. Gusto kong maging mabuting ama sa kanya gaya mo. Kung paano ka maging ama't ina sa anak natin nung wala pa ako. Pakiusap nito. Oo naman, sagot niya. Naiilang ka pa ba sa akin? Sana hindi na. Kasi may pinagsaluhan din naman tayo. Wala na tayong dapat na itago sa isa't isa. At alam mo kung bakit? Habang nandito tayo sa iisang bubong, umakto na lang tayo na para bang totoong mag-asawa para sa bata, Clara. Ngunit kung may kasintahan ka na, pinutol niya agad ito. Wala akong kasintahan simula pa nung ipagbuntis ko yung anak mo. Siya ang priority ko, Jairus. Sapat na si Sean sa akin. Tumango ito bago umalis na. Sa hindi malamang dahilan ni Jairus, napangiti siya nang malaman na wala palang naging kasintahan si Clara. Ibig sabihin, siya lang talagang lalaking pumasok sa buhay nito. Naputo lang ngiti niya nang bigla namang tumawag ang kapatid niyang si Rafael. Inaaya siya nitong uminom. Dahil balak naman niyang mag-off bukas, sasaglit na siya upang hindi naman mapahiya ang kapatid niya. Pinuntahan niya ito sa bahay nito. Dinatnan niya si Rafael na nagsisimula na. Nagising si Clara bandang 11:00 nang may marinig siyang kotse na pumasok. Si Jairus umalis pala. Hindi niya napansin dahil maaga na siyang natulog. Bumaba siya upang alamin kung si Jairus nga ba ito o may bisita lang talaga. Niluwa ng pinto si Jairus na akay-akay ng isang lalaki. Namumula ito sa kalasingan kaya't napaawang ang kanyang labi. Ngumiti sa kanyang kasama nito bago nagsalita. I'm his brother. Nice to meet you, Clara. Saan pala ang kwarto ni Jairus? Naparami inom eh. Pasensya ka na, Clara. Ayos lang. Tumulong na siya sa pag-alalay dito. Inihiga nila si Jairus sa kama nito bago lumabas. My name is Rafael. Nakipagkamay ito sa kanya. Sa ganitong paraan pa ako nakapagpakilala. Napakamot pa ito sa batok. Gusto ko na makilala ang pamangkin ko pero tulog na pala. Sa susunod na araw ay babalik ako upang formal na makilala siya. Wika pa nito bago nagpaalam. Inihatid niya hanggang sa labas ang kapatid ni Jairus. Pumasok siya na makaalis ito ng tuluyan. At bago niya silipin sa silid si Jairus, kumuha na siya ng maaaring ipampunas dito. Hindi rin ito natanggal ang sapatos, kaya't siya na lang ang mag-aalis. Dinamdam kaya ni Jairus ang tampo ng anak nito, kaya't naparami ito ng inom? Napabuntong hininga si Clara. Hindi na lang siguro dapat niya sinabi. Sinisisi tuloy niya ang sarili sa mga oras na ito. Pumasok siya sa silid. Nakita niya si Jairus na nakaupo sa kama at hinihilot ang sentido. Gusto mo ng kape? Tanong niya rito. No, ayos lang ako, naparami lang ng inom.
Si Rafael ba umalis na? Oo, kakaalis lang din. Gusto daw niyang makilala si Sean pero sa ibang araw na lang kasi tulog na ang anak mo. Itong nakaraan pa niya sinabi. Ano ba yung dala mo? Maligamgam na tubig tsaka bimpo. Ipupunas ko sana para mahimasmasan ka. Sige, punasan mo ko. Utos nito bago nahigang muli. Kala niya, ito na ang mag-aalis sa t-shirt nito ngunit siya pa pala. Inuna niyang alisin ang pang-itaas at sinimulang punasan ito sa ulo. Pababa sa puro pandesal nitong tiyan. Napakadaming abs. Hindi pa rin nagbabago ang katawan nito. Matipuno pa rin. Natigilan siya saglit dahil sa kaba. Kahit ang hubaran mo ko'y ayos lang. Nakita mo na ang lahat-lahat, di ba? Wala na ako may tatago sa'yo, Clara. Napalunok siya ng laway. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Sagot niya bago nagpatuloy. Natigilan siya at nanlaki ang mata nang pigilin siya nito sa ginagawa niya. Inalis nito ang bimpo sa kamay niya at itinapon, habang ang kamay niya inilapat nito sa dibdib nito. Napaawang ang kanyang labi. Masusundan na naman ba ang nangyari sa kanila? After 5 years, eto na naman sila sa mainit na tagpo. Dahil nasa isang bubong, hindi nataliwas sa isipan ni Clara na ito ay mangyayari. Hindi siya ganun kagulat, pero hindi rin niya inaasahan na posible talaga. Hindi mo ba hinahanap-hanap ang ginawa natin? Tanong pa nito habang nakatitig sa kanya. Impokrita ako kapag sinabi kong hindi. Ngunit hindi ibig sabihin ay atat akong... Hindi na siya pinatapos ni Jairus dahil sinakop na nito ang labi niya at inibabawan siya ng maihiga siya nito. Naging kapanapanabik ang tagpo. Kapwa sila tila gutom sa isa't isa. Bumalik ang pakiramdam ni Clara na isang beses lang niyang naranasan sa kanyang buong buhay. At naranasan lang niya ito kay Jairus. Kinaumagahan na hindi niya ipinahalatang mahapdi ang kanyang pechay. Sa tagal ba naman na hindi sila nagsiping, tapos kagabi lang ulit nangyari. Para bang ito ulit ang unang beses na may gumalaw sa kanya. Natuyot, kamuntik na nga yatang magsara ang pechay niya dahil sa sobrang tagal. Ma, ayos ka lang po. Natuon sa anak niya ang kanyang atensyon. Ha? Oo naman anak. Para po kasing puyat na puyat ka mama. Si Papa po pala nasa kusina. Inaaya niya tayong mamasyal ngayon. Sa tingin ko, bumabawi po siya mama. Wika pa ng kanyang anak na ikinangiti niya. Kala niya hindi ito magigising ng maaga dahil puyat na nga sila. Pagod pa ito at lasing pa. Siya pa pala ang tatanghaliin. Bagay na sobrang ikinahihiya niya. Napabuntong hininga si Clara bago nagtungo sa kusina. Hindi pa man din siya nakakakuha ng tasa para sana timplahan ng kape, ay may iniabot na ito. Inumin mo to, makakaalis ng antok. Wika pa nito bago tinignan ang ibabang parte niya. Sakit ba? Tanong pa nito. Naibuga niya ang iniinom na tea. Sorry, nahihiyang wika niya bago pinunasan ng nabugahan niya. Nakikita kong sobrang apektado ka. Masakit nga siguro talaga dahil sa tagal bago na ulit. Don't worry, next time I'll be gentle. Gusto ulit niyang ibugangin ni inom dahil may next time pa pala. Ibig sabihin, mauulit na naman. Mariin siyang napapikit. Patay siya sa mama at papa niya kapag nalaman ng mga ito na natusok na naman siya ng ama ni Sean. Sasabihan siya ng mga ito na marupok dahil wala pa siyang 1 buwan sa poder ni Jairus, nakuha na naman siya nito. Ano bang gagawin niya? Tanga rin naman siya. Hindi lang lalaki ang natutuyot kundi babae din. Sa edad ba naman niya, masama pa bang magpagalaw siya? At saka sa ama naman ng anak niya, wala naman sigurong problema. Lalo't single naman silang dalawa. Isipin na lang niya na with benefits ang pagtira niya dito. Ngunit bakit ba siya nakakaramdam ng kilig? Sinampal ni Clara ang kanyang sarili. Mahina lang ngunit sapat para matauhan siya sa kahibangan niya na hindi dapat ganito ang nararamdaman niya. Dapat ay init lang dahil iyon lang ang kanyang kailangan. Umalis sila upang mamasyal. Simpleng dress lang ang suot niya. Masayang masaya si Sean na kumpleto silang lumabas. Ibinili ito ni Jairus ng kung ano-ano at ikinain sa kung saan-saan. Bumili ka ng mga kailangan mo, Clara. Utos ni Jairus sa kanya. Tumango naman siya. May pasimpleng inabot ito sa kanya na talaga namang ikinagulat niya. Wear this tonight. Bulong pa nito nang maayabot ang tibak panty. Seryoso ka? So ano to? Secret natin sa bata?
Hindi porkit pinagbigyan kita kagabi, iisa ka ulit. Pinanlakihan niya ito ng mata. Alam kong gusto mo din. Pipigilan pa ba natin ang sarili natin? Imbis na iba, bakit hindi na lang ikaw? Bakit hindi na lang ako ang magbigay ng init sa'yo? Parehas nating kailangan yun. Alam mo na, tama ang sinasabi ko, Clara. I can feel it. Sa mga bawat pagsambit mo pa lang sa pangalan ko. Alam kong gustong gusto mo ang ginagawa ko. Kasi kung hindi, nang ibaba ko ang sagabal mo, sinipa mo na sana ako. So, isisikreto nga nila? Hindi mo kailangan magyabang. Siguraduhin mo lang na sikreto ang romansang gusto mo. Dahil kapag nalaman ito ng magulang ko, hindi sila matutuwa na ang anak nila, inaangkin na naman ng lalaki na kauna sa kanya. Wala naman sigurong masama, diba? Nagawa na nga natin to dati, so bakit hindi ngayon? Suot mo yan mamaya ah. Kumindat pa ito sa kanya. Nawili na nga ang loko. Napailing-iling si Clara bago sinuluyapan si Sean na abala sa pagkain ng ice cream. Wala itong alam na ang maloko nitong ama, pinapapak na siya at balak na siyang gabi-gabing papakin. Matapos lamang mamasyal, dumiretso sila sa kanyang mga magulang upang madalaw ang mga ito. Natutuwa naman ang ina niya sa nakitang kasiyahan sa kanilang muka. Maayos ba ang tulog mo sa mansyon? Wala bang nakakapagpagulo sa isipan mo ngayong parang isang buong pamilya na rin kayo? Nasamid si Clara sa sarili niyang laway. Ha? Oo naman mama, maayos naman po. Oo nga ho, parang buong pamilya na din. Masaya naman po pero alam ko naman na panandalian lang ang sayang to. Si Sean lang po yung priority ni Jairus at hindi naman ho ako kasama. Pinaningkitan siya ng kanyang ina. Parang taliwas yata ang sinasabi mo sa itsura mo. May dapat ba akong malaman, Clarita? Pagtawag nito sa buo niyang pangalan. Ina mo ako. Mas kilala kita kumpara sa ibang tao. Hindi ako ang taong pwede mong lokohin o paglihiman. Sinasabi ko sa iyo, Clarita, malalaman at malalaman ko. Matanda ka na pero sana, isipin mong parati ang mga aksyon na gagawin mo. Hindi maaaring palaging pagkakamali o pagkabigla o di kaya'y bugso ng damdamin. Kailangan mong maging matatag. Naiintindihan mo ba ako, Clarita? Oo naman po. Utal pa niyang sagot. Clarita, kapag pinasok mo dapat ay alam mo ring lumabas. Kapag pinapasok mo, dapat alam mo ang hangganan. Hindi parating aayon ang tadhana sa'yo. Malaki ka na. Ingatan mo sana ang sarili mo, lalong-lalo na ang puso mo. Marami ka pang oportunidad na matatanggap. Si Sean, dun ka sa makakapagpabuti sa kanya. Una pa lang, ipanatag mo na ang puso mo. Hindi niya ilalayo ang anak namin, ma. Kampanting sagot niya. Ngunit hindi habang buhay makakasama mo sila sa iisang bubong. Lalaki si Jairus at darating ang panahon na mag-aasawa siya. Alam naman nating hindi ikaw yon dahil wala naman kayong relasyon. Masakit ang naririnig ni Clara, ngunit iyon naman ang katotohanan. Mama, alam ko po. Hayaan po ninyo at paunti-unti lalayo ako. Sa ngayon po hindi ko pa kaya, Mama. Hindi ko kayang mawalay si Sean. Iyoko rin naman na malungkot ang bata. At napag-usapan naman na po namin ni Jairus. Sa ngayon, ganito na muna ang setup namin. Anak, makipag-date ka. Humanap ka ng trabaho at mag-enjoy naman sa buhay. Nandyan na si Jairus para tumingin at mag-provide sa anak nyo. Bigyan mo rin ng layaw ang sarili mo. Pero wag lang makakalimot sa anak mo. Opo mama, salamat po. Nakangiting sagot niya. Matapos lang mag-istambay ng isang oras sa bahay ng ama't ina, umuwi na rin sila. Nauna silang pumasok ni Sean sa loob ng mansyon ng isang eleganteng babae ang nadatnan nila. Prente ang upo nito at nabala sa cellphone nang maagaw nila ang atensyon nito. Ngumiti ito ng bahagya bago tumingin sa anak niya. Hi, where's Jairus? Tanong nito sa kanila. Napaawang ang labi niya at hindi nakasagot agad. Sino pala kayo? Kasambahay ba? Sorry, naulang kasi ako nakadalaw dito eh. Ayaw kasi niya na pumupunta ako. Pumunta lang ako kasi ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Ano po ninyo ang papa ko? Sino po kayo? Tanong ni Sean. Hindi po katulong ang mama ko. Mama ko po siya at ako po. Anak po ako ni Papa Jairus. Sean, saway ni Clara sa anak niya. Iniisip niyang baka karelasyon ito ni Jairus. Baka wala itong alam sa kanilang setup. Wait, what? Anak ka ni Jairus? Bakit kanya magiging anak? Wala naman siyang asawa, kid. Natawa pa ito. Bibo ang anak mo, pero turuan mo rin ng manners.
Baling pa nito sa kanya. Colleen, what are you doing here? Takang tanong naman ni Jairus nang makapasok. Binibisita ka. Papa, tumakbo si Jairus sa ama nito. Sabihin mo nga po na hindi naman katulong ang mama ko. Kid, relax. Ano bang masama sa tanong ko? Sino bang batang niya tinatawag kang papa? Bakas na ang inis sa boses nito. He's my son, Colleen, and this is her mother. Pakilala ni Jairus. OMG! Really? But how? Bakit? Gusto mong malaman kung paano namin ginawa? Walang emosyong tanong rin ni Jairus. No, I mean, paano ka nagkaanak? Wala ka namang asawa. Ngayon ay meron na, kaya umalis ka na. Taboy pa nito sa dalaga. Sama mo talaga sa akin, no? Bakit naman ako maniniwala sa sinasabi mo? Wala ka namang nasabi na may anak ka na. Kailangan bang malaman mo muna? Well, hindi naman sa ganun, pero akala ko kasi malapit tayo. Tinignan pa siya ng babae. Tsaka bakit sa mukhang hindi na ito nakatapos sa pagsasalita nang hilahin na ito ni Jairus palabas ng bahay. Napabuntong hininga naman si Clara bago inaya ng anak niya sa loob ng silid. Hayaan mo na si papa mo sa bisita niya. Baka hindi lang tayo kilala. Pagsisinungaling niya sa bata. Halika na sa kwarto. Ayusin na natin ang mga toys mo. Mama, ikaw lang mama ko ah. Ayoko ng ibang mama. Niyakap siya ni Sean. Oo naman nak. Pigil ang kanyang lungkot. Colleen, ayusin mong pananalita sa mag-ina ha. Banta niya sa dalaga nang mailabas ito. Why? Pamilya mo na talaga sila? O baka ampun mo yung mag-inang yun? Hindi ka naman desperado ah. Bakit sinasabi mong pamilya mo sila? Dahil yun ang totoo. Mag-ina sila at ang batang yun na anak ko siya. Ilang araw ka lang nawala, biglang may anak ka na? My gosh, sinong maniniwala doon? Naka one night stand ko si Clara 5 years ago. Siya ang babaeng matagal kong pinapahanap. May anak kami. Tama ang hinala ko. Naniwala ka agad? Engot ka din no? What if hindi lang ikaw nakagalaw sa kanya? Tapos ay lang niya pinaako. Mag-isip kang mabuti, Jairus. Sino ka ba para makailam sa buhay ko? Malis ka na. Wala kang karapatan na sabihin kung anong dapat kong gawin. Wala kang karapatan na pagsalitaan ng mag-ina. Lalong-lalo na ang anak ko. Nag-aalala lang naman ako na baka take advantage ang kabaitan mo, Jairus. Nandito lang naman ako palagi sa tabi mo. Ikaw lang ang hindi pumapansin sa akin. Dahil wala akong nararamdaman para sa'yo, umalis ka na't huwag ka nang babalik pa. Madiing wika niya bago pumasok na sa loob. Tahimik lang si Clara buong dinner. Nais itong kausapin ni Jairus patungkol sa biglang pagpunta ni Colleen. Ngunit ayaw naman niyang iparinig kay Sean ang kanilang pag-uusapan, kaya kumukuha siya ng timing. Habang naguhugas ito ng plato, tsaka niya ito pinuntahan. Clara, tawag niya rito. Tungkol sa nangyari kanina. Si Colleen hindi ko siya kasintahan at mas lalong wala kaming naging relasyon. Sa loob ng 5 taon, wala akong naging kasintahan. Gusto ko lang i-clear sa'yo. Ha? Bakit kailangan mo magpaliwanag? Wala naman sa akin yun. Hindi naman problema kung maging kasintahan mo man si Colleen. Wala naman tayong relasyon, Jairus. Si Sean, siya lang ang nagdudugtong sa ating dalawa. Siguro dapat din nating itigil ang binabalak natin. Hindi dapat tayo magpadala sa init na nararamdaman natin, Jairus. Paano kung ayaw ko? Gusto kong ituloy, Clara. Nagagalit ka dahil kay Colleen? Hindi ko siya gusto. Hindi ko nga siya kasintahan. Ito lang naman ang makulit para puntahan pa ako sa bahay. Gusto niyang paniwalaan siya ni Clara kaya todo ang kanyang paliwanag. Ewan ba niya? Pero naiinis siya na nag-set na naman ito ng boundaries. Gets ko naman pero dapat lang talaga tibayan ko yung boundaries, Jairus. Ayaw ko lang na mahirapan tayong dalawa na kumalas kapag kailangan na. Paliwanag naman ito. Hinapit niya ang bewang ni Clara. My answer is no, Clara. Saad niya habang nakatitig sa mata nito. Hindi ko ugaling ulitin ang sinasabi ko. Malinaw na ba? Sana malinaw na, Clara. Hihintayin kita sa kwarto kapag tulog na si Sean. Bulong pa nito. Lumakas ang kabog ng dibdib niya dahil sa sinabi ni Jairus. Di naman niya ang kanyang dibdib. Malakas pa rin ang kabog. Napabuntong hininga siya bago inayos ang sarili. Malito. Maling malito. Bulong pa niya bago ipinagpatuloy ang paghuhugas. Pinatulog lang niya si Sean bago siya pumunta sa silid ni Jairus. Ngunit hindi para makipaglampungan.
kundi para magpaalam na hindi muna niya maibibigay ang sarili niya kay Jairus. Tulog na siya? Tanong pa nito nang makita siyang pumasok. Oo, pero hindi ko magagawa ang gusto mo ngayon. Wala ako sa mood, Jairus. Naisip ko kasi na hindi rin tamang naglilihim ako sa mga magulang ko, lalo na kay Sean. Pinaiintindi ko sa kanya na hindi pwede ang gusto niya. Pero heto ko't nagpapaangkin sa'yo. Ayoko mawala ang respeto niya. May iba ka bang gusto? Napakalayo ng tanong ni Jairus sa kanyang sinabi. Ha? Bakit mo naman naitanong? Kasi umaayaw ka na sa akin. Kapag may iba ka ng gusto, papayagan kita. Ngunit kung wala naman, bakit hindi natin subukan na buuin ang pamilya na gusto ng anak natin? Bakit hindi na lang natin subukan, Clara? Seryoso ba? Ipipilit natin? Seryoso ka ba? Paano kung hindi maging maganda ang takbo? Paano kung maging toxic lang at lumala? Madaming tanong si Clara na hindi niya alam kung masasagot ba agad. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Subukan mo muna bago ka mag-isip ng kung ano-ano. Sa tingin mo, susugal pa ako sa iba gayong nandyan na kayo? Hindi na naisin ni siya na mawalay ka. Di ko rin naman magagawa yun dahil alam kong malulungkot ka din gaya niya. So tatanggapin mo ba ang alok na subukan natin? Tumango siya. Ngumiti si Jairus. Pahinga ka na. Utos nito sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Clara bago tuluyang lumabas. Ang tibok ng puso niya ay grabe na naman. Para bang sasabog ito sa sobrang lakas ng tibok. Ikinalma ni Clara ang sarili bago pumasok na sa silid ng anak. Sabado ng umaga. Day off ni Jairus kaya't ipapasyal na naman ito ang anak. Ngunit this time, sa parents naman ito dahil miss na daw ng dalawa ang kanilang apo. Pati na rin pala ang kapatid nitong si Rafael, present dahil nais na nitong formal na makaharap ang anak niya. Nabanggit na niya kay Sean si Rafael at gaya ni Rafael, masaya rin ang anak niya na ito ay makilala. Pagbaba pa lang nila sa kotse, sinalubong na agad ng mag-asawa si Sean. Habang siya ay tinutulungan si Jairus na ibaba ang mga pinamili nila. Ako na dyan. Nakangiting inagaw ni Rafael ang dala niya. Mabigat yan, hindi ka dapat nagbubuhat. Nga pala si Sean, mamaya ko siya kakausapin. Busy pa sila mami at daddy na kamustahin ang apo nila. Tanda mo pa ba ang pangalan ko? Oo, ikaw si Rafael. Rafael, dalhin mo na dito yan. Wika ni Jairus, kaya nagpaalam na itong mauuna na. Ibinaling na lamang ni Clara ang atensyon niya sa lolo't lola ni Sean na abala sa mga apo nito. Masaya siya na tanggap ng pamilya ni Jairus ang anak niya. Walang pangmamaliit na ipinakita ang mga ito at hindi lang sa anak niya mabait ang mga ito, kundi pati sa kanya. Clara, halika dito, may ibibigay pala ako sa iyo. Tawag ng ina ni Jairus. Agad siyang lumapit. Ito para sa iyo yan, isuot mo ha. Nakangiti nitong wika. Binuksan niya ang box at bumungad ang bracelet sa kanya. Napakaganda nito at talaga namang mamahalin. Ma'am, sobra po ang... Pinutol siya nito. Ma'am? Clara, bakit ma'am? Maari mo kong tawaging tita. Mami o kahit ano, wag lang ma'am. Hindi ka kasambahay. Ina ka ng apo namin. Opo, nahihiyang sagot niya. Sundin mo na lang si mami, baka magtampo pa. Bulong naman ni Rafael na nasa gilid pala niya kumakain ng barbecue. Gusto mo? Alok pa nito. Nakita ni Jairus na kinuha ni Clara ang barbecue na inalok ni Rafael. Para bang close na agad ang dalawa at naiinis siya. Naiinis ang pakiramdam niya sa hindi niya malamang dahilan. Close na pala agad si Rafael at Clara. Nag-meet na ba sila? Tanong pa ng kanyang ama. Oo. Nung hinatid po siguro niya ako sa bahay. Mabait si Clara at maganda. Matino siyang babae. Hindi mo ba siya tipo? Imbis na maghanap ka ng iba'y bakit hindi na lang siya? Hindi siya kumibo dahil ayaw niyang sabihin sa ama niya na iyon na nga ang ginagawa niya. Pansin ni Jairus na masyadong malapit ang kapatid niyang si Rafael kay Clara. Nakakaramdam siya ng inis at hindi niya mapigilang maipakita yun. Gaya na lang ngayon na dumalo na naman ito sa kanila. Napapadalas ka ata. Asikasuhin mo ang business mo at huwag ang pagtambay sa bahay ko. Pasaring pa niya bago ito inirapan. Natawa naman ito. Palagi ako may free time. Masaya kaya kalaro ang anak mo. Tapos nakakakwentuhan pa ako. Masama bang tumambay? Naiiling pa nitong tanong. Masama, lalo na sa pamamahay ko. Selos ka? Napakunot ang noo niya
Nang titigan si Rafael. Saan? Bakit ako magsiselos? Close din naman kami ng anak ko. Tanong pa nito ngunit alam niyang si Clara ang tinutukoy nito. Hindi naman si Shine, kundi yung mama niya. Iniisip ko lang na baka grabe na selos mo kaya pinapaalis mo na ako. Natawa siya upang hindi nito mahalata na naiinis siya. Why would I? We're not in a relationship. Inirerespeto ko si Clara dahil ina siya ni Shine. At isa pa, maayos naman ang relasyon namin. Lalo't kailangan niyon dahil nasa iisang bubong lang kami. So wala kang planong i-date siya? Bro, you need to date her. Ganda kaya ni Clara. Sige ka, kapag inayawan mo siya liligawan ko si Clara kahit pa magkapatid tayo. Nagawa pa nitong tumawa. Mabilis niyang kinuwelyuhan si Rafael. Malis ka na nga kung wala ka lang sasabihin na matino. Don't you dare, Rafael. Banta niya pa rito. Hindi ko kailangan sabihin sa'yo ang mga plano at desisyon ko sa buhay. Well, sa nakikita ko, parang napipilitan ka lang dahil kailangan siya ng anak mo. Bro, kung kakawawain mo lang si Clara, mas mabuti pang pabayaan mo na lamang siyang mapunta sa iba. Di mo na sana pinanghihimasukan ng love life niya. Dahil hindi naman siya responsibilidad na pati iyon ay sakripisyo. Siya nga lang ang nagdurugtong sa inyo. Sayang naman kung hindi mo siya sasamantalahin, di ba? Mabait si Clara, maganda at maunawain. Hindi ko ugaling manulot, pero kung sasaktan mo lang siya, hindi ko siya susulutin, Jairus. I will help her na makaalis sa'yo. Ito ang paliwanag ni Rafael sa kanya. Inirapan lamang niya si Rafael. Natawa itong bumalik sa mag-ina na kanina pa nito kinakalaro. Sa tingin ko, seryoso ang pinag-usapan ninyo kanina. Para kasi kayo nagtatalo. Tanong ni Clara nang makabalik si Rafael. Ha? No, we're not fighting, Clara. Alam mo, kaming magkapatid. Ganun lang talaga kaming maglambingan. Don't worry about that. Natatawa pa si Rafael. Sabihin mo lang kapag may problema para naman alam ko. Baka kasi nag-aaway kayo dahil sa amin ni Sean. Maniwala ka. Wala lang iyon, Clara. Si Jairus masyado yung seryoso sa buhay. Kaya madalang umiti. Ngayon na nga lang yan ngumingiti nang dumating kayo eh. Bakas naman talaga sa mukha ni Jairus na hindi ito palang ngiti. Isang oras pa ang lumipas bago nagpaalam si Rafael na aalis na muna dahil kailangan na niyang magtrabaho. Naiwan sila't nalungkot si Sean dahil wala na ang paborito nitong tito na palagi nitong nakakalaro. Close na kasi ang magtito dahil palagi itong nakakabanding ni Sean. Mas marunong pa nga si Rafael na umamo ng anak niya kumpara kay Jairus. Napailing na lamang si Clara. Iniligpit na niya ang mga kalat ni Sean. Dumiretso siya sa kusina upang gumawa ng dinner. Anong oras na din kasi at ayaw niyang magahol sa paghahanda ng dinner. So close na pala talaga kayo ni Rafael? Nagulat siya nang bigla na lang sumulpot si Jairus upang magtanong. Si Sean naman ang pinupuntahan niya, Jairus. Maganda kausap si Rafael at nakakatuwa. Close na rin naman kami pero dahil lang yun kay Sean. Pinaglalapit ko din sila dahil tito naman iyon ni Sean at kapatid mo si Rafael. Wala naman sigurong masama doon. Masama, lalo na pag nakikipaglandian ka sa kapatid ko. Iyon ang masama, Clara. Diretsahang sagot nito. Napaawang ang labi ni Clara sa sinabi nito. Pinagbibintangan siya nitong nakikipaglandian. Parang uminit yata bigla ang ulo niya. Hindi landian yun. Sa mata mo lang naging pakikipaglandian dahil mahilig kang magbigay ng mali siya. Sinagot niya ang binato ni Jairus sa kanya. Yun palang iniisip mo? Hayaan mo't matitigil na yun. Si siya na lang ang kakausap sa kanya at iiwas na ako. Nakakahiya naman kasi sa'yo. Kilala ko ang kapatid ko, Clara. Malapit siya sa babae kapag gusto niyang makuha. Kung magpapakuha ka naman at papatol sa kapatid ko, may magagawa ba ako? Tila ba pang iinsulto pa ang tanong nito? Isang malakas na sampal ang iginawad niya kay Jairus. Kung ganyan mo lang akong kakausapin, umalis ka na muna. Huwag mo na lang akong kausapin, Jairus. Umalis ka na. Iluluto ko pa ang dinner. Utos niya bago nag-focus sa ginagawa niya. Napairap ito bago lumabas ng kusina. Habang si Clara naman, napadama sa dibdib niya dahil kumirot ang kanyang puso. Gusto pa nga niyang umiyak pero para saan ba? Iiyakan niya na ginanon siya ni Jairus o dahil iniisip nito na nilalandi niya si Rafael. Mama, bakit ayaw mo pong kumain? Tanong ni Sean nang mapansin na hindi niya ginagalaw ang niluto niyang pagkain. Busog pa ako, nak. Sige na, kain ka ng kain.
Sagot niya bago nilagyan ng ulam ang plato nito. Si Jairus naman ay halos hindi makatingin sa kanya. Nararamdaman niyang guilty ito sa ginawa nito at tila nais nitong siya'y kausapin. Ngunit iwas ang tingin niya dito dahil until now, grabe pa rin ang inis at sama ng loob niya sa ginawa nitong pagbibintang sa kanya. Inayos nga nila ang relasyon na mayroon sila para sa anak nila at hindi rin siya nag-e-entertain ng ibang lalaki. Tapos pagbibintangan siya nito sa kapatid nitong si Rafael na nilalandi niya. Mali si Jairus. Ramdam niyang sobra ang sinabi niya. Can we talk? Mahinahong tanong niya kay Clara nang makita niya ito sa kusina. Kausapin mo sarili mo, buwisit ka. Tanging sagot nito bago siya inirapan at nilagpasan. Napabuntong hininga si Jairus. Nasa trabaho na siya't lahat ngunit ang isip niya si Clara ang laman. Hindi pa rin kasi sila maayos at hindi pa rin siya pinapansin kahit nagpapapansin na siya dito. Sobra naman talagang nasabi niya, dala ng kanyang emosyon. Nakakainis mang aminin para kay Jairus ngunit oo, dala ito ng kanyang emosyon. Paano ba manuyo? Paano niya mapapagaan ang nararamdaman ni Clara? Wala siyang ideya. Sir, ayos ka lang? Kanina ka pa po nagbubuntong hininga. Ikaw ba alam mo kung paano manuyo? Tanong niya sa kanyang assistant. Sir, may susuyuin ka ba? Nagulat pa ito. Madali lang yan sir, kaunting sundot lang. Need lang mag-effort sir tapos ipakita mo na hindi mo talaga sinasadya ano man ang nagawa mo. So paano nga? Ano ang dapat kong gawin? Napokus na sa pakikipag-usap sa assistant ang kanyang atensyon. Ilang araw na siyang walang kibo. Kahit nagbaba na ako ng pride at kinausap na siya. Yun pa lang, effort na yun diba? Tanong niya. No sir, malala ang ginawa mo so dapat malala din ang effort mo. Pinakinggan ni Jairus ang lahat ng payo ng kanyang assistant. Maaga siyang nag-out upang maisagawa ang mga ito. Nakatanggap siya ng text mula kay Clara na nasa mga magulang nito ang mag-ina. Uuwi din daw sila para sa dinner. Ngunit bago pa ito makauwi, siya na ang gagawa ng dinner dahil bumabawi nga siya at kailangan ng effort. Inayos ni Jairus ang lahat, pati ang setup ng table, para silang nasa fine dining restaurant. Isang oras siyang nag-effort sa table pa lang. Bandang 6:00 may kumakatok na at paniguradong ang mag-ina ito. Ngunit imbis na si Clara at Sean ay si Colleen ang kanyang nabungaran. Colleen? Please don't ignore me. Nagsusumamo nitong sabi. Amoy niya ang alak kaya't napagtanto niyang nakainom ito. Colleen, umuwi ka na. Maling bahay ang napuntahan mo. Walang emosyon niyang sabi. Umuwi ka na. Utos pa niya bago ito hinila sa labas. Ayaw niyang masira ang effort niya at ayaw niyang madatna ni Clara si Colleen lalo na si Sean na galit sa dalaga. My son hate you. Malis ka na. No, I love you Jairus. Gagawin ko lahat para sa'yo. Alam mong payag nga ako eh. Kahit patago lang. Kahit kabit lang. Sige na parang awa mo na. Yumakap ito sa kanya. Jairus, I'll do anything and everything for you. Kinalas niya ang yakap ni Colleen. Ngunit umisa naman ito ng halik. Biglaan lang, hindi niya inaasahan na halikan siya nito. Ngunit pagtingin niya sa likod ni Colleen, nakatayo na pala doon ang mag-ina. Si Sean ay takip ni Clara ang mga mata, habang si Clara nakatitig sa kanilang dalawa. Napamura si Jairus sa kanyang isipan. Malinaw ang nasaksihan ni Clara. Wala na nga talagang pag-asa na matupad ang hiling ni Sean. Ito agad ang pumasok sa kanyang isipan. Nakakatuwa lang din isipin na sinasabihan siya nitong lumalandi habang malinaw na sa kanilang dalawa ay ito ang nakikipaglandian. Sa kwarto muna tayo, Sean. Aya niya sa anak habang takip pa rin ang mga mata. Clara, sandali lang. Hinawakan ni Jairus ang kanyang braso. Ngunit isang masamang titig ang ibinigay niya dito. Bumitaw ito at hindi na siya pinigilan. Dumiretso sila sa silid. Doon ay pumatak na ang mga luha ni Clara. Ayaw sana niyang ipakita sa anak niya, ngunit hindi niya na kayang pigilan. Sobrang sakit nang nakita niya. Ang damdamin niyang ibinaon sa limot, bigla na lamang nagising. Mama? Nakasibi si Sean. Sorry nak. Pagaksyang tumawa. Tanga kasi ni mama eh. Bugso lang to ng damdamin ko anak, pasensya na. Hindi ko dapat minamahal ang taong walang kwenta. Hindi ko na dapat pinangalawahan pa ang katangahan ko. Hindi na sana ako umasa anak. Iyakap siya ni Sean.
Mama, inaway ka po ba ni Papa? Hindi po ba niya tayo mahal? Yung babae po ba na iyon, siya po ba yung gusto ni Papa? Sabihin mo na po sa akin, Mama, para hindi na po kita pinipilit sa gusto ko. Ayoko na po dito. Umiiyak na si Shine. Ayoko na sasaktan ka po, Mama. Humagulgol na ang anak niya na mas nakapagpadurog sa puso ni Clara. No anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. At huwag mong kamuhian ng papa mo. Sobrang naging komplikado lang talaga ng sitwasyon namin, anak. May mga bagay na kahit ipilit, kapag hindi naman talaga ayon si Tadhana, wala ring mangyayari. Tinuyo ni Clara ang mga luha ni Shan, ganon din ang kanya. Umiti siya at pinilit niya para sa kanyang anak. Ihahanda ko pa ang dinner. Dito ka muna ha? Opo, matamlay nitong sagot. Napabuntong hininga si Clara bago lumabas na. Pinilit niyang ayusin ang sarili kahit na nagpa-flashback sa isipan niya ang nasaksihan niyang halik kanina. Nagulat lang siya na nakaayos na pala ang dinner. Clara? Tawag ni Jairus nang masulyapan siya. Clara, wala lang yun. Si Colleen ang... Pinutol niya ito. Bakit ka nagpapaliwanag? Wala kang obligasyon sa akin. Si Shan lang. Siya lang ang dapat mong intindihin. Sa susunod sana, sa ibang lugar na lang, Jairus. Apektado kasi ang anak mo sa mga bagay na nakikita niya. Lalo't ibang babae ang kasama mo. Pinipilit pa rin kasi niya na tayong dalawa hindi naman mangyayari. Clara, inaayos ko ang pamilya na gusto ni Shan. Binubuo ko. Talaga? Hindi ko kasi alam eh. Kala ko kasi nagjo-joke ka lang. Kalimutan mo na, Jairus. Paliwanag mo na lang kay Shan. Galit kasi siya at gusto niya nang umalis dito. Pinaliwanag ko na pero sana kausapin mo pa din. Hinawakan ni Jairus ang kamay niya. I'm sorry. Mali ako sa part na pinagbintangan kita. Hindi ko kasi masabi pero sa totoo lang, nagsiselos nga talaga ako, Clara. Naiinis ako kay Rafael dahil mas close na kayo kumpara sa atin na sobrang ilang na ilang ka. Gusto kong bumawi sa'yo. That's why I prepare all of this. Pero dumating si Colleen at hindi mo nakita kung paano ko siya itaboy. Nakita mo lang nang hinalikan niya ako. Hinagkan siya bigla ni Jairus. Totoong gusto kong ayusin ang pamilya natin. Wala akong nakikitang ibang babae na makakasama kundi ikaw lang. Bulong pa ni Jairus matapos ang halik nito. Ano bang sinasabi mo? Hindi makapaniwala si Clara sa narinig niya mula kay Jairus. I really like you, Clara. Alam kong ito na ang nararamdaman ko nung una pa lang. Nung gabing pinagsaluhan natin ang init. Hindi ko lang maamin kasi napakataas ng pride ko. Pero ngayon na nararamdaman kong pwede kang mawala sa akin, wala na akong pakialam sa pride ko, Clara. Hinapit pa ni Jairus ang kanyang bewang palapit dito. Please, paniwalaan mo naman ako. Hindi ko talaga gusto si Colleen. Wala lang yung nakita mo. Hindi ko yun gusto. Pinipilit niya ako sa ayaw ko. Paulit-ulit kong ipinapamukha sa kanya na hindi ko siya gusto. Paliwanag pa nito. Paniniwalaan ko na ba yan, Jairus? Kapag ba nagtiwala ko, hindi ba masisira ang tiwala ko? Ito ang mga tanong na lumabas sa bibig ni Clara. Gusto niya ng malinaw na sagot mula sa ama ng anak niya. Hindi ko sisirain ang tiwala mo, Clara. Gusto kong maging buo ang pamilya natin at maging masaya si Shan. Paniguradong matutuwa siya kapag nalaman niya na may pag-asa pala na maging buo ang pamilya natin. Ngumiti si Clara. Naniniwala na ako, Jairus. Ibinibigay ko ang buong tiwala ko sa iyo at sana hindi iyon masira. Niyakap siya ni Jairus. Masayang masaya ito. Ngayon lang niya nakita si Jairus na napakalawak ng ngiti. Si Shan ba galit pa rin sa akin? Maaari mo ba akong samahan upang makausap natin siya? Tanong pa nito na tinanguan niya. Hawak kamay silang pumasok sa silid. Nakita nila si Shan na abala sa nilalaro nito. Napatingin pa nga ito ng masama nang makita ang ama nito. I hate you, Papa. Ito agad ang wika ng anak niya bago nagtalukbong ng kumot. Sige na, kausapin mo na siya. Nandito lang ako. Bulong naman niya upang i-cheer up si Jairus. Anak? Hinimas ni Jairus ang ulo ng anak. Pakiusap, huwag ka na magalit kay Papa. Hindi kasi sanay si Papa na galit ka eh. Alam mo anak, ayos na kami ni Mama mo kasi nag-usap na kami. Sabi ko kay Mama sorry kasi mali ako sa mga ginawa ko't nasabi ko. Pinangako ko rin kay Mama mo na hindi ko na kayo sasaktan, lalo na siya, na magiging mabuting asawa tama ko sa inyong mag-ina ko. Nagulat si Clara nang marinig niya ang sinabi ni Jairus na asawa.
Hindi naman sila kasal. Po? Nagulat si Sean at inalis ang talukbong. Ibig po bang sabihin magiging buo na po tayong pamilya? Ikakasal na po kayo ni Mama? Nak, sumabat si Clara. Wala pa anak sa ganong stage pero sa pagtagal ng panahon, pinutol siya ni Jairus. Oo anak, kung papayagan ba ako ni Mama mo na hingi ng kamay niya sa lolo't lola mo, gustong gusto kong pakasalan ng Mama mo, Sean. Niyakap ni Sean si Jairus. Papa, salamat po kasi mahal na mahal mo na po si Mama. Mabilis na tumulo ang luha ni Clara nang makitang umiiyak ang anak niya. Ngunit mas nagulat siya nang makita ang luha ni Jairus. I'm sorry anak na binigyan pa kita ng sama ng loob. Pasensya na kayo sa akin. Hindi na mauulit anak. Yumakap na rin si Clara sa dalawa. Sa huli, sabay-sabay din silang kumain ng dinner. Kinabukasan ay iginala sila ni Jairus sa park bago sila dumiretso sa magulang niya dahil handa na daw itong hingi ng kanyang kamay. Ngunit bago yun, mas nauna itong magsabi sa kanya. At oo ang naging sagot niya dahil parehas naman sila ni Jairus ng nararamdaman. Wala ding dahilan para magpakipot pa. Ngayon pa ba na may anak na sila? Hindi ba't mas magiging masaya ang kanilang anak kapag ikinasal na nga sila? Gayong umamin naman na sila na mahal nila ang isa't isa. Ma, tawag niya sa ina. Abala ito sa paghuhugas ng plato. Wala pa itong alam sa balak ni Jairus. Nandyan pala kayo. Hindi naman kayo nagsabi na may balak kayong bumisita ng apo ko. At saka kagagaling lang ninyo dito kahapon na. Mama, may sasabihin po kasi si Jairus eh. Gusto po sana namin na dalawa kayo ni Papa. Bakit? Buntis ka ulit? Inasahan ko na, wag mo na akong paligoy-liguyin pa anak. Sa isang bubong naman kayo nakatira eh. Malamang na mauulit na naman yon. Advance naman ng mama niya. Napailing siya. Mama, hindi po. Grabe ka naman sa akin. Opo, bumuka nga ako pero hindi naman ako buntis. Ibang dahilan po mama. Tumango ito at sumunod na sa kanya. Si Jairus ay nakita niyang kinakabahan. Ano bang sasabihin ninyo? Ang ama niya na ang nagtanong. Pa, pakakasalan ko na po si Clara. Nagulat ang kanyang magulang. Nabingi yata ako. Naiiling pa ang kanyang ina. Eh di maganda, ayos pala. Tila ba inasahan na ito ng kanyang ama? Habang ang ina lang niya ang gulat na gulat. Hindi ako makapaniwala na talaga palang. Hindi nito natuloy ang sinasabi nang yakapin ito ni Sean. Lola, masaya po ako. Sobrang saya ko po kasi ikakasal na si Mama at si Papa ko. Masaya ang boses nito. Napaluha ang kanyang ina. Ito ang gusto kong mangyari. Sumang-ayon ng lahat dahil pati magulang ni Jairus kinausap niya na at tuwang-tuwa sila sa kanilang desisyon. Sa tingin mo, hindi na mangungulit si Colleen? Bigla na lang pumasok sa isipan ni Clara ang makulit na dalaga. Iniisip lang niya na baka maging hadlang ito sa kanilang dalawa. Alam naman niyang mas dapat nilang kilalanin ang isa't isa. Maaring mahina pa sila dahil nag-uumpisa pa lamang. Ayaw lang niya na masira sila ng dahil lang sa pangungulit ni Colleen. Don't worry about her. Si Ma'am kinausap niya na ang family ni Colleen at sila na mismo ang gagawa ng hakbang upang hindi na ito manggulo pa. Hinagkan niya ito sa noo. Jairus, hindi ko akalain na magiging maayos pa tayo. Biruin mo mula sa one night stand. Ngayon ay nagpaplano na tayo para sa kasal. Ito ba ang tadhana na sinasabi nila? Naniniwala na rin ako, Clara. Sagot ni Jairus bago siya ikinulong sa mga bisig nito. Dahil inaayos na ang kasal nila, kailangan nilang mamili para sa gown at sa style. Abala tuloy silang dalawa habang si Sean naman palaging nasa lolo't lola dahil nga panay ang alis nila ni Jairus. Hello, masiglang bati ni Rafael. Nagulat sila nang bigla na lang itong pumasok. Kasalukuyang namimili si Clara para sa style ng gown niya habang si Jairus siya'y tinutulungan. Si Sean naman abala sa paggagadgets. Totoo ba ang nabalitaan ko? Legit ba? Ilang araw lang ako nawala ah. Natatawang tanong nito. Inirapan ito ni Jairus. Totoo yun. May problema ka ba? Chill. Silos na silos ka talaga sa akin no. Sabi na nga ba't bibigay ka din eh. Dapat pala mas naging malapit ako kay Clara. Gusto ko pa namang makita kung paano ka magselos ng malala. Pangaasar pa ni Rafael. Natawa na lamang si Clara. Clara, bulong ka lang kung kailangan mo ng tulong. Itatakas talaga kita. Inambahan nito ni Jairus. Gusto mong mamatay? Walang emosyong tanong nito. Magiging asawa ko nang nilalandi mo, umayos ka.
Hindi ko naman nilalandi si Clara eh. Palibhasa gusto mo na kasi siya. Hindi mo lang maamin that time. But seriously, masaya ako para sa'yo bro. Inakbayan nito ang kapatid. Lalong-lalo na masaya ako para sa paborito kong pamangkin. Ginulo nito si Sean. Miss mo na ba ako, Sean? Tito naman eh. Napakamot pa sa batok ang anak nila dahil sa inis. Ginulo kasi ito ni Rafael. Nakakatampo ka naman, Sean. Hindi mo na ba miss ang tito mong pogi? Hindi mo man lang sinabi sa akin na ikakasal na pala sila. Kung di ko pa nalaman kina mami, hindi pa ako magkakaidiya. Eh tito, nasaan ka ba? Hinihintay kita wala ka naman. Naiiling na sabi ni Sean. Busy ang tito mo sa work. Kiniliti nito si Sean. Masaya ka ba na ikakasal na sila? Tanong pa nito. Natigilan si Clara at pinagmasdan ng magtito. Sobrang saya ko po, sagot ni Sean. Hindi malulungkot si mama kasi may magpoprotekta na po sa amin. Hindi na po kami iiwan ni Papa. Napangiti si Clara at Jairus. Samantala si Jairus naman, kausap pa rin ni Rafael ng seryoso. Masaya ito na ikakasal na siya at sa ina pa ng naging anak niya. Ikaw ba wala kang balak? Tanong niya upang maalis naman sa kanyang topic. Ikaw na muna magbigay ng maraming apo sa magulang natin. Wala pa ako nakikilalang babae na makakapagpatiklop sa akin eh. Napailing na lang si Jairus. Ubod ba naman ng babaero ang kapatid niya? Talagang mahihirapan ito dahil mga easy to get na babae ang nakakasalamuhan nito at kadalasan pera lang niya ang nais nito. Matapos lang ang 2 oras na pagbisita ni Rafael, nagpaalam na ito sa kanila. Sakto dahil aalis din naman sila dahil nais ni siya na mamasyal. Sa isang buwan na paghahanda para sa kasal na pinlano nila, naging successful ito. Simple ngunit maraming kaibigan at relatives ang pumunta, lalo na sa side ni Jairus. Hindi na sila nag-honeymoon sa ibang lugar dahil mas gusto nilang mag-asawa na mag-focus sa anak nilang si Sean. Ayaw nila itong iwan para lang mag-honeymoon. Ginugol nila ang kanilang oras sa pag-aasikaso sa anak nila. Si Clara ay naging maasikaso, lalo na kay Jairus dahil may trabaho ito. At para daw iyon sa future nilang mag-ina. Good evening, love. Hinagkan siya ni Jairus sa labi matapos nitong bumati. Napakunot ang noo ni Clara dahil biglang inis ang naramdaman niya sa asawa. Lubayan mo nga ako, naiinis ako sa'yo at isa pa ang baho mo. Reklamo niya habang tinataboy ito. Ha? Love, sorry na, may kasalanan ba ako? Ayaw mo na ba sa pabango ko, love? Parang nitong nakaraan lang, gustong gusto mo ang amoy ko eh. Umalis ka na. Taboy pa rin niya habang ito ay sinusungitan. Maging si Sean ay napakunot ang noo at napatingin na lang sa ama nito. Nireregla siguro ang mama mo. Bulong ni Jairus bago inaya si Sean upang siya iwan. Nireregla? Wala pa nga. 3 linggo na siyang delayed. Wala pang 10 minuto na hindi niya nakikita si Jairus. Agad siyang sumigaw upang ito'y tawagin. Love! Mabilis naman itong lumabas. Love, what's wrong? Gutom ka na ba? Inamo-amo pa siya nito. Gusto ko ng itlog. Nakapawit pa si Clara. Sige, lulutuan kita. Balak na sana nitong tumayo nang dakmain niya ang sariwang itlog nito na ikinagulat ni Jairus. Natawa pa nga ito nang makarecover. Anong trip mo? Buti na lang at nasa silid pa si Sean. Gusto ko dito ka lang muna. Bigla na lang kasing gusto niyang kasama si Jairus. Iba-iba talaga ang mood niya lately. Nahihilo din siya ngunit hindi naman niya masyadong binibigyan ng pansin dahil baka wala lang yun. Sa dinner ay masarap na steak ang kanilang ulam. Ngunit nang maamoy niya ang bawang, agad siyang naduwal. Pumunta siya sa kusina at nagmumog habang si Jairus naman nag-aalalang siya'y kinausap. Love, kailangan nating pumunta sa hospital. Ha? Naduwal lang naman. Natigilan siya nang kargahin siya nito. Sean, pasok ka na sa kotse anak. Sa hospital natin ituloy ang dinner after masuri ni Mami. Utos pa ni Jairus. Wala nang nagawa si Clara kundi sumunod na lang. Sinabihan na ni Jairus ang magulang nila na nasa hospital sila ngayon. Mabilis naman na pumunta ang mga ito dahil sa pag-aalala rin kay Clara. Lalo na siya. Sobra ang kaba at takot niya na baka may sakit ang kanyang asawa. Ngunit nang lumabas ang doktor, nakangiti ito. May inirekomenda na akong OB sa asawa mo. Congrats pala. Second baby na pala ninyo. Tanong pa nito na ikinakunot ng noo ni Jairus. Hindi pa kasi nagsisink in lahat sa kanyang isipan. Buntis ba siya, Dok? Tanong ng ina ni Clara.
Yes po, 3 linggo na po. At maging maingat lang po dahil paiba-iba talaga ang mood ng buntis. Ngunit wala namang dapat ikabahala sa health nila dahil kapwa sila malusog. Hindi na pinakinggan ni Jairus ang pagpapaliwanag ng doktor dahil dumiretso na siya sa silid upang kausapin ang kanyang asawa. Nakita niya itong nakangiti habang himas ang tiyan. Niyakap niya si Clara. Magiging papa na pala ulit ako. May kapatid na si Sean. Masayang masaya si Jairus. Sorry ha. Sorry na pag-iinitan kita. Hindi ko sinasadya, love. Naiintindihan ko, love. Don't worry. Hinagka niya ito sa noo. Nakauwi naman na sila. Maingat na maingat si Jairus. Pinagpahinga niya na si Clara dahil masama ang magpuyat sa buntis. Si Sean ay masayang masaya din dahil magiging kuya na ito. Si Jairus na ang nagligpit ng mga naiwan nilang kalat. Plano na rin niyang mag-leave na muna sa trabaho upang mabantayan ang mahal niyang asawa. Matapos lang magligpit, umakyat na din siya. Nakita niya ang asawa niyang mahimbing ang tulog. Niyakap niya ito ng tinabihan niya. Napangiti ito bago nagmulat. Ang bango mo ngayon, love. Halos ubusin ito ang amoy niya. Napakamot naman siya sa batok kasi kung kailan wala siyang ligot ayos, naging mabango siya sa pangamoy nito. Sana babae na to, love. Bulong niya sa asawa. Gusto ko may baby sister na si Sean. Ilang minuto lang silang nag-usap bago niya pinatulog si Clara. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang maghanda ng agahan. Tinanghali na si Clara at antok pa nga nang ito ay magising. Breakfast na, love. Bulong niya nang maupo ito bago hinagkan. Papa, wala ka pong work? Tanong ni Sean. Oo nga, love. Segunda naman ni Clara. Naka-leave na ako. Ayaw kong iwan kayo dito lalo ka na. Ayaw ko rin naman na kumuha ng kasama sa bahay. Gusto ko ako ang mag-aalaga sa inyo. Sagot niya habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng kanyang mag-ina. Love, kain lang ng kain. Prutas mo after ha? Love, kaya ko pa namang kumilos. No, let me do this. Ayokong kumilos ka, magagalit ako. Nga pala, love, bukas unang check-up mo sa doktor mo. What if tumaba ako? Naitanong niya sa kanyang asawa. Bakit? Masama ba yun, love? Basta healthy kayo ni baby, walang problema doon. Hindi mo dapat iniisip ang mga bagay na makakasakit sa'yo. Natawa naman siya nang masiyahan ito sa sagot niya. Habang kumakain ng mag-ina niya, hindi niya maiwasan na pagmasdan ng mga ito. Hindi siya nagkamali sa landas na pinili niya. Sa tulong ni Tadhana, ang babaeng naka one night stand lang niya ay asawa niya na ngayon. Ganun pala talaga kagaling si Tadhana sa pagbibigay nito ng taong nararapat sa'yo. Once na dumating na yung time na gusto ka na niyang gawing pamilyadong tao. Nabilib lang si Jairus. Ngayon naniniwala na siya na totoo ang Tadhana dahil sa kanya mismo ito nangyari.